Ang tanga mo talaga, Sanjin. Kailangan mong maging malumanay, na iintindihan mo ba? Ano ba ang pagiging malumanay? Malumanay ba si Linda? Malumanay si Linda. Mag-alala ka ng mabuti. Paano makalabas? Gusto mo bang mag-asawa? Asawa. Sinong gustong mag-asawa? E di mag-asawa ka ng tanga. E di, ikuha kaya kita ng asawa, Sanjin. CJ. Sino iyan? Hindi ko na kaya. Ako. Makita ka. Gusto. Isang sandali. Sayang. Hindi lang pinatay ng apoy na iyon ang asawa mong si Zhang Dahai. Binulag din ito ang mga mata mo. At nasira din pati ang utak mo. Para magustuhan ang tangang si Sanjin. Hoy! Anong ibibigay sa asawa? Sumama ka sa akin at magpakasaya. Ayos lang ba ang kapatid mo, lumayas ka na dito? Kahit magustuhan ko pa ang isang tanga, hindi ko magugustuhan ang isang katulad mo. Umalis ka na dito. Hindi ka bagay sa kahit sinong tanga. Sanjin, iligtas mo ako. Sanjin, iligtas mo ako. Gusto mo na bang mamatay? Sinira mo ang plano ko. Hindi maaari. Patay na si Sanjin. Huwag niyo na siyang saktan. Hindi ako namatay. Noong ginagawa ko ang misyon, nasugatan ang ulo ko. Nag-isip ako ng maraming taon. Anong nangyayari? Kaya kong kontrolin ang ulan. Wala akong pakialam. Ha ha ha. Tigil. Pakiusap. Maghintay ka lang. Sanjin, hindi ka patay. Sabi ni Lubaolong patay ka na, tinakot mo ako, huwag kang mag-alala. Napalayas ko na si Lubaolong. Ayos lang ako. Pinunit niya ang damit ko. Pwede mo ba akong bigyan ng bagong damit? May isa pa akong damit sa aparador. Kukunin ko na ngayon. Sanjin, ikaw, hindi ka na tanga. Naumpog ang ulo ko kanina. Hindi na ako tanga. Mabuti naman. Salamat sa Diyos. Ngayong hindi ka na tanga. Umalis ka na dito. Wala nang bulag. Hindi na kita pabibigatin. Kahit lagpas 30 ka na, maganda ka pa rin. Siguradong makakahanap ka ng asawa. Ate, anong sinasabi mo? Malas para sa akin na manatili sa tabi mo dahil bulag ako. Sinong babae ang magpapakasal sa iyo sa hinaharap? Hindi ako pwedeng maging makasarili. Sinong nagsabing malas ka, ate? Nag-iisa. Mag-asawa. Dapat pakasalan ko ang isang kasing ganda mo. Sanjin, anong sinasabi mo? You.
Huwag kang mag-alala. Aalalayan kita palagi. Kukuha muna ako ng malinis na damit para sa'yo. Kung pwede ko lang pakasalan si ate. Zhao Sanjin, anong iniisip mo? Ate mo siya. Hindi ko alam kung may iba pa akong kakayahan. Susubukan ko. Ang lakas pala ng kapangyarihang ito. Napalaki agad nito ang mga halamang gamot. Nakakabilib. Ang tubig ay pinagmumulan ng buhay. Kaya nitong palagin ang mga halaman. Baka mapagaling nito ang mga mata ni ate. Sanjin, ikaw ba iyan? 8. Noong gumagawa ako ng misyon dati, natuto akong magmasahe. Nagpapaluwag ng daloy ng dugo. Nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Baka mapagaling nito ang mga mata mo. Gusto mo bang subukan? Sanjin, ang mga mata kong ito. Malabong makakita pa ulit paano mo. Napakaganda ng mga mata mo, ate. Darating ang panahon na gagaling din ang mga mata mo. Sige, kung gusto mong subukan natin. Kung mapapagaling mo nga ang mga mata ko, ako ay... Sasabihin ko sa iyo kapag napagaling mo na ang mga mata ko. Sisimulan ko na. Anong nangyari, ate? Parang may nararamdaman ang mga mata ko. Parang may kuryente. Ang sarap sa pakiramdam. Mabuti naman, mukhang gumagana nga. Ate, ang susunod na masahe. Kailangan sa ibang bahagi ng katawan. Saan sa ibang bahagi? Sa mga braso at binti. Kailangan ikonekta ang mga ugat sa katawan at mga mata. Para makakita ka ulit. Huwag mo akong bibigin, ha? Ate, imulat mo ang mga mata mo. Nakakakita na ako. Mabuti naman nakakakita na ako. Ang galing, ate. May kapangyarihan niya ang tubig na ito. Salamat. Maraming salamat talaga. Salamat, Sanjin. Pasensya na. Huwag mo akong sisihin, maaga akong gumising. 8. Gabi na. Magpahinga ka na rin ng maaga. Diyos ko, Sanjin. Sanjin, lumabas ka at tingnan mo ito. Anong nangyari? Lumaki agad ang mga halamang gamot sa loob ng isang gabi. Anong nangyayari dito? Lumaki na sila, hindi ba kakatanim lang natin ito? Totoo ito. Naaamoy mo ba ang matapang na amoy ng gamot? Ang amoy na ito ay para lang sa mga matatandang halamang gamot. Ate, naamoy ko rin. Kung ibebenta natin ito, siguradong malaki ang kikitain natin. Tama ka, ate. Huwag na nating patagalin. Kukunin ko na ngayon. Sanjin, pakikuha naman ng basket. Sage 8.
Hindi ko akalain na sikat pala si Ate Hongyu. 30 taong gulang na. 10 taon na ang lumipas. Hanggang ngayon wala pa ring asawa. Tinanggal niya ang mga damit niya. Bakit hindi man lang siya kumilos? Lumabas kayo. Zhao Sanjin, ang lakas ng loob mong saktan ako. Tignan ko lang kung saan ka tatakbo ngayon. Lu Baolong, ikaw ang pumasok sa bahay ko kagabi at nagtangkang gahasain ako. Hindi ba bulag ka? Ang dilim naman talaga. Noong hindi pa bulag si Li Hongyu, ang ganda na ng mga mata niya. Maraming lalaki sa nayon natin ang nabighani sa kanya. Ngayon mas gumanda pa siya. Mas mabuti yan. Mas masarap siyang angkinin, hahaha. Walang hiya. 8. Lubaolong, mukhang kulang pa ang leksyon ko sa iyo kagabi. Lumayas ka na dito. Baka hindi ako makapagtimpi. Ibigay mo sa akin si Sanjin. Kung hindi mo ako inatake kagabi, magiging ganito ba ako? Tingnan mo kung anong ginawa mo sa akin. Magbayad ka. Para sa pampagamot at perwisyo ko. Kung walang 3,000 piso, Kukunin ko si Li Hongyu bilang bayad. Wala akong pera, Lubaolong. Kundi mga kamao ko lang. Gusto mo bang subukan? Gusto mo ba? Hindi ka talaga nakikinig. Zhao Sanjin, maling tao ang kinalaban mo. Hindi ako sigurado. Balita ko hindi na tanga si Zhao Sanjin. Galing siya sa Special Forces dati. Naging tanga lang siya dahil nasugatan ang ulo. Mukhang may laban nga siya. Baliin niyo ang mga binti ng tangang iyan. At dalhin niyo sa akin ang babaeng iyan. Ipapakita ko sa inyo kung anong mangyayari kapag kinalaban niyo si Lubaolong. ate tumakbo ka na. Huwag mo na akong intindihin, ate. Huwag kang matakot kay Lubaolong. Kaya ko siyang labanan. Lalo na at nandyan si Kuya Dahay. Paniguradong babantayan niya tayo. Sugod. Sanjin, anong nangyayari? Tao ka ba o multo? Anong kalokohan ito? Lubaolong, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Palagi kaming binabantayan ni Kuya Dahay. Sabi ni Kuya Dahay, papatayin niya ang sinumang mananakit sa amin. Huwag kang manakot. Masyado kang mayabang. Kailangan natin siyang patayin ngayon. Sugurin niyo siya. Humanda kayo. Napakasarap ng dumplings na ito. Ah, totoo ba ang mga sinabi mo kanina? Si Kuya Dahay, binabantayan ba talaga niya tayo palagi? Totoo ba na palagi siyang nasa tabi natin at binabantayan tayo? Kalimutan mo na yon. Ate, kaedad lang din kita. Ate, palaging nandyan si Kuya Dahay. Gumaling ang mga mata mo, at lumaki agad ang mga halamang gamot natin. Lahat ng iyon ay dahil sa kanya. Kung ganoon, Sanjin, nakakausap mo ba siya? Pwede ko ba siyang kausapin kahit sandali? Gusto ko siyang makausap. Gustong kausapin ni ate si Kuya Dahay. Anong gagawin ko? Pwede ba, Sanjin? Pwede naman. Pero pumasok ka muna sa loob, ate. Kakausapin ko muna si Kuya Dahay. Sige, maghihintay ako. Paano ako magpapanggap na si Kuya? Nakakaawa talaga si ate. Wala na akong magagawa kundi panindigan ito. Ikaw ba si Kuya Dahay? O si Sanjin? Nandito na ako. Papanindigan ko na ito. Hongyu. Ako si Dahay.
Nandito ako para makita ka sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng araw na ito, muli na akong mabubuhay sa ibang katawan. Patawad Kuya Dahay. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana namatay. Patawad. Nahirapan ka ba? Palagi akong inaapi ng mga tao sa nayon. Dahil biyuda ako. At tinatawag akong masamang babae. Pati ang sarili kong pamilya itinakwil na ako. Isama mo na lang ako. Habang may buhay may pag-asa. Lahat sila sa nayon ay inaapi ako. Tanging si Sanjin lang ang nagtatanggol sa akin. Pero hindi ko siya pwedeng maging pabigat. Ang lambot at ang bango ng katawan ni ate. Anong gagawin ko? Paano na? Kuya Dahay, bakit ka dumudugo ang ilong? Matagal na kasi akong walang kasama. Mag-asawa naman tayo. Kung gusto mo, pwede kong ibigay anumang oras. Kuya Dahay, ayaw mo na ba sa akin? Bakit naman ako ayaw sa'yo? Malapit na kasi ang oras ko. Hongyu, bata ka pa. Nasa pinakamagandang edad ka ng isang babae. Huwag mo na akong hintayin. Humanap ka ng lalaking nararapat sa'yo. Hindi ako magpapakasal sa iba. Sa mundong ito bukod sa inyo ni Sanjin, wala nang ibang lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Hindi na ako mag-aasawa. Hongyu, huwag kang mag-isip ng ganyan. May lalaking magmamahal sa'yo ng buong puso. Kung magpapakasal man ako ulit, kay Sanjin lang ako magpapakasal. Kay Sanjin hindi maaari yon. Kababata ko siya. Kapag nalaman ng mga tao sa nayon, Pag-uusapan nila kayo. Ako na isang biyuda at isang binata. Matatakot pa ba ako sa sasabihin nila? Tanging si Sanjin, ang hindi nandiri sa akin noong bulag ako. Ibinenta niya ang lahat para ipagamot ako. At inalagaan ako ng mabuti. Ngayong magaling na ang mga mata ko. Kung iiwan ko siya ngayon, tao pa ba ako? mabuting tao nga si Sanjin. Pero kailangan mo pa rin siyang tanungin tungkol dito. Kuya, pumapayag ka ba? Basta masaya ka. At pumayag din si Sanjin. Magiging panatag na ako. Diyos ko, anong nangyayari dito? Kuya Dahay, alam kong ikaw ang pinakamabuti sa akin. Kuya Dahay, ito na ang huling pagkikita natin. Gusto mo ba? Magpaalam tayo sa pinakamalapit na paraan. Sa pinakamalapit na paraan, katawan ito ni Sanjin. Wala akong pakialam kung ikaw ang kumukontrol. Ang kaluluwa mo. Oras ko na. Alagaan mo ang sarili mo. Aalis na ako. Kuya, huwag mo akong takutin. Kuya, huwag mo akong iwan. Ako na. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May umaway ba sa'yo? Ikaw ba si Dahay? Ako si Sanjin. Anak, Paalam. Umalis na si Kuya Dahay. Wala na talaga siya. Iniwan na niya ako habang buhay. 8. Huwag ka nang umiyak, umalis man si Kuya Dahay. Nandito pa rin ako para alagaan ka. Sisiguraduhin kong walang mananakit sa'yo.
Patawad talaga Kuya Dahay. Ate magpahinga ka na. Aalis muna ako. 8. Ako na lang ang pupunta. Sandali lang ito. Aalis na ako. Ate bakit ang aga mong gumising ngayon? Sanjin, gising ka na pala. Wala na tayong bigas. Ibebenta ko sana itong mga halamang gamot sa bayan mamaya. Noong bulag pa ako, ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ngayong magaling na ako naman ang magbuhay sa iyo. Tara kunin natin ang mga halamang gamot. Napakabango pala ng mga halamang gamot na ito. At mura pa. Bili na kayo ng halamang gamot. Bili na kayo ng halamang gamot. Bili na kayo ng halamang gamot. Binata ka ba? Mabuti pang binata ka. Siguradong makakabuti ito sa daloy ng dugo nyo. Ibabalik ko ang pera nyo kung hindi epektibo. Tingnan niyo po tita. Opo, opo. Amuyin nyo po. Napakabango ng halamang gamot na ito. Mas epektibo ito kaysa sa mga ordinaryong halamang gamot. Tingnan nyo po. Maganda di ba ang bango? Meng Sui, huwag kang mag-alala. Kahit ibenta ko pa ang kumpanya natin, papagalingin ko ang sakit mo. Wala na pong kwenta, sabi ng doktor. Kakaiba daw ang klase ng leukemia ko. Kahit pa ang pinakamagagaling na doktor sa ibang bansa, hindi ako kayang pagalingin. Meng Sui, anong nangyari? May naaamoy akong napakabangong halamang gamot. Gumaan ang pakiramdam ko pagkaamoy ko nito. Puntahan natin. Ginoo, bibilhin ko ang lahat ng halamang gamot mo. Isa na lang ang natitira. Heto ang bayad. Kukunin ko na. Sobra-sobra naman ito. Hindi na pala kumukuha ng sukli ang mga mayayaman. Nakakapagtaka. Ngayong ubos na ang tinda natin, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Napakagaling ng halamang gamot na ito. Pagkaamoy ko pa lang, bumalik agad ang lakas ko. Gumaan ang pakiramdam ko, mabumili ka pa. Baka mapagaling nito ang sakit mo. Nasaan na po kaya yung mag-asawang nagbebenta ng halamang gamot kanina? Umalis na sila pagkatapos nilang magbenta. Siguro umuwi na sila sa Zhao Village. Paano po ba pumunta sa Zhao Village? Diretsuhin niyo lang po ang daang yan. Zhao Sanjin ang pangalan ng lalaki. Ipagtanong niyo na lang po sa nayon nila. Zhao Village. Opo, salamat, walang anuman. Kung ako sa inyo, Teacher Yang, kay Direktor Gao ng Bayan. Siguradong bagay kayo. Nga naalala ko pa noong kararating lang ni Teacher Yang sa nayon natin. Noong panahon na iyon, napakaganda niyang dalaga. 10 taon na ang lumipas. Matandang dalaga na siya ngayon. Ang lalaking ito ay mas lalong gumanda ang buhay. King nga. Yang King naalala ko pa. Sinusundan ka niya, tapos umalis ka. At hindi na siya kailanman umalis. Nanatili na siya sa nayon. Miss, ayos ka lang ba? Nasugatan ang binti mo. Kailangan natin yan dalhin sa klinika, baka ma-impeksyon. Ganito na lang. Kung ayos lang sa'yo, tutulungan kitang maglakad. Ate, kahit hindi ako nakakakita noon, alam ko na, maraming beses tayong tinulungan ni Yang King. Ngayong magpapakasal na siya, paniguradong marami siyang kailangan na tulong. Sige, puntahan mo na.
Sanjin, magaling ka na ba? Magaling na ako, hindi na ako tanga. Narinig ko kina Aling Wang at Aling Li. Magpapakasal ka daw kay Direktor Gao. Sanjin, gusto mo ba ako? Kung gusto mo ako, tatanggihan ko siya. Kingking, huwag kang ganyan. Sanjin, hindi mo ba naiintindihan ang nararamdaman ko? Sanjin, anong sinusuot mo? Nakita mo ba ako? Alam ko, Pwede mo ba akong magustuhan kahit sandali lang? Kahit sandali lang. Pakiusap. Hindi mo ba ako gusto? Hindi maaari. Kingking. Huwag kang hawak ng hawak. Normal na lalaki ako. Normal lang ang ganitong reaksyon. Binibiro lang kita, Kingking. Hindi mo dapat sinasayang ang kabataan mo dito sa nayon. Dapat bumalik ka na sa syudad. Ayokong bumalik. 10 taon na ang nakakalipas, pinapabalik na ako ng mga magulang ko. Pero alam mo ba, kapag bumalik ako doon, kailangan kong harapin ang kasal na inayos nila para sa akin. Ayokong magpakasal sa taong hindi ko gusto. Ayokong maging manika na kinokontrol ng iba. Pero ikaw, Sanjin, bakit ang dumi ng damit mo? Sumama ka sa akin. Kingking, bakit mo ako dinala sa bahay niyo? Ang dumi mo na. Maligo ka na doon. Kingking, naabala ba kita? Sanjin, kumuha ako ng malinis na damit para sa iyo. Sandali, lumabas ka muna. Sanjin, malaki ka na. Bakit ka pa nahihiya? Kahit ako na babae, hindi nahihiya. Kingking, kaya ko nang magbihis, lumabas ka na. Pagkatapos ng maraming taon, mas naging lalaki ka pa, Sanjin. Sinong may gustong bihisan ang isang mabahong lalaki na tulad mo? Dinalhan lang kita ng tuwalya. Kingking, tapos na akong maligo, alis na ako. Sanjin, huwag mong sabihin, hindi mo man lang gustong manood sa akin habang naliligo. Sanjin, hintayin mo ako sandali, ha. Sinasadya mo ito. Bakit hindi ko ito napansin dati? Hindi ba? Sanjin, Pwedeng pakidala naman ng tuwalya dito sa loob. Parang hindi naman tama yon. nagmamalinis ka pa, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita kakainin. Huwag mong sabihin. Takot ka sa isang babae. Sige na nga. Pupunta na ako. Sige, panalo ka na. Naghintay ako sa iyo ng 10 taon. Wala akong ibang papakasalan kundi ikaw. Angkinin mo na ako. Tayo na lang. Gawin mo na akong ganap na babae. Naaksaya ko na ang 10 taon mo. Hindi maaari ito, Kingking. May magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo sa syudad. Taga-bukid lang ako. Hindi ako nararapat sa iyo. Ayoko. Wala akong ibang papakasalan kundi ikaw. Kung gusto kong bumalik, sana bumalik na ako noong umalis ka sa nayon. Pero napagtanto ko na hindi ko kayang iwan ang lugar na ito. Hindi kita kayang iwan. Umalis ka dito. Hinintay kitang bumalik. Pero tanga ka na nang bumalik ka. Sanjin, kahit naging tanga ka pa,
Hindi ko ikinahiya iyon kailanman. Sanjin, kahit hindi ako nakakakita dati. Alam ko na maraming beses tayong tinulungan niyang King. 너를 볼 수 있을까? 다시 또 지나갈 우린 운명 앞에서 있어. Hindi ko pwedeng gamitin ito. Hindi ko pwedeng ibigay ang mga basurang ito sa'yo. Sanjin, nandidiri ka ba sa akin? Hindi pa ako nahahawakan ng ibang lalaki. Hindi ako nandidiri sa'yo. Bigyan mo ako ng oras. May kailangan pa akong tapusin. Kapag tapos na ako, babalikan kita. Sanjin, bibigyan kita ng oras. Nakalimutan ko ang damit na isusuot ko. Pwede mo bang kunin para sa akin? Sa loob ng aparador sa kwarto. Yung itim si J. Anong kinakain mo? Ang liit naman nito. Tingnan mo ang laman na ito. Kasya ba ito? King, inilagay ko na ang damit mo dito. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Sandali. Hindi ka pa pumapayag. Papayagan mo ba akong magpakasal kay Director Gao? Siyempre ayaw kong magpakasal siya sa kanya. Ang tanga-tanga mo. Sanjin, kanina pa kita hinahanap. Umuwi ka na agad, may nangyari sa bahay niyo. Alingwang, kumalma kayo. Anong nangyari sa bahay namin? Naku, kaninang umaga pumunta si Baolong at mga kasama niya sa bahay niyo. Binenta daw si Hongyu ng kuya niya kay Baolong. Umuwi ka na agad. Kapag nahuli ka, baka kung anong mangyari kay Hongyu. Baka maging asawa na niya ang ate mo. Kuya, anong ginagawa mo rito? Boss Long, anong tingin mo? Ang katawan at mukha ng kapatid kong si Lee Hongyu. Nagustuhan mo ba? Huwag kayong mag-alala, ang kapatid ko. Ang pinakamaganda sa buong nayon. Napakalambot ng balat niya. Parang may tubig na lalabas kapag pinisil mo. Kuya, sarili mo akong kapatid, ako si Hongyu. Para din ito sa kabutihan mo. Mula nang mamatay si Dahay, nakita ko kung paano ka nahirapan bilang biyuda. Naawa ako sa iyo, huwag kang mag-alala. Milyonaryo si Boss Long. Gaganda ang buhay mo araw-araw kapag sumama ka sa kanya. Hahaha, magandang babae. Tama ang kuya mo. Basta sumunod ka lang sa akin. Sisiguraduhin kong magpapakasarap ka sa buhay. Hahaha, kapag tinanggap ako ni Boss Long. Bayaw ko na siya. Rerespetuhin na ako ng ibang tao. Hindi ko akalain na asenso rin ako balang araw. Sige, umiyak ka lang, mas nakaka-excite. Hahaha, tuturuan kita ng leksyon ngayon araw. Paano maging isang tunay na babae? Walang hiyang babae ang lakas ng loob mong kagatin ako, Hongyu. Sundin mo ang sinasabi niya. Para sa isang babae, pare-pareho lang ang mga lalaki. Lalo na at mayaman at makapangyarihan si Boss Long. Napakalaking swerte mo ito. Gusto ko ang tapang na ito, sige, subukan mo. Opo, Boss Long, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong kahit lamok hindi makakapasok. Sino iyan? Bitawan niyo si ate. Bitawan mo si ate. Huwag kang lalapit kundi papatayin kita. CJ, kung ganoon ikaw yung tanga. Tanga, pinapayuhan kitang umalis na. Batang hamak, gusto mong magpakabayani ha? Hahaha, bitawan mo na agad si ate. Kundi ihagis kita palabas ng nakahiga. Palalabasin kita ng nakahiga. Kapatid, ang tapang mo naman yata ngayon. Kanina lang nagmamalinis pa siya. Nagmamatigas pa. Tingnan mo siya ngayon. Boss Long, sa mismong harapan mo. Tapusin ko na siya, hahaha. Zhao Sanjin, ikaw na tanga, gaano karaming pang-aabuso na ang ginawa mo sa kapatid ko. Tapos ngayon sinisira mo pa ang plano ni Boss Long.
Gusto mo na bang mamatay? Ang lakas ng loob mo. Gusto niyo talagang mamatay? CJ, balita ko may alam daw sa laban itong si Zhao Sanjin. Bakit hindi natin? Pagtulungan na siyang patayin. Ngayon lumuhod ka dyan at yumuko ng 3 beses. At papalagpasin ko ang nangyari ngayon. At papatawarin ko ang buhay mo. Mag-usap tayo ng maayos. Kapatid, mag-usap tayo ng maayos. Ang sama ng pakiramdam ko. Hoy! Ek! Zhao Sanjin, maghintay ka lang. Ek! Mga walang hiya. Nilagyan pala ni Wanglong ng gamot ang inumin ni ate. Ate, gumising ka. Ako ito si Sanjin. Sanjin, ang init ng pakiramdam ko. Hindi maaari, hindi ko pwedeng samantalahin si ate, patawad ate. Ate, magtiis ka lang sandali, mawawala din ito. Tanggal. Ate, gumising ka. Sanjin, anong nangyari sa akin? Ate, nilagyan ni Wanglong ng gamot ang inumin mo. Tinanggal ko na ang lahat ng epekto ng gamot sa katawan mo. Anong pakiramdam mo ngayon? Sanjin, iniligtas mo na naman ako, kailangan kitang gantimpalaan ng maayos. 8. Sanjin, angkinin mo na ako. Bukod sa katawan kong ito, hindi ko na alam kung paano ka pababayaran. Zhao Sanjin, lumabas ka dyan at harapin ang kamatayan mo. Ate, bumalik si Wanglong, lalabas muna ako para asikasuhin sila. Lumabas ka at harapin ang kamatayan mo. Wanglong, mukhang kulang pa ang leksyon na ibinigay ko sa iyo kanina. Ang bilis mo namang bumalik para mamatay. Zhao Sanjin, anong alam mong tanga ka? Sasabihin ko sa iyo, daan-daang tauhan ni Boss Long ang sanay makipaglaban. Kahit laway lang nila, malulunod ka na. Zhao Sanjin, bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon din at yumuko ng 9 beses. At dalhin mo ang babaeng iyan sa kama ko. Para mapaligaya ko siya. Siguro naman mapapatawad ko pa ang buhay mong aso ka. Bakit hindi ka pa lumuluhod? At kapatid ka pa man din ni Ate Hongyu. Dahil sa pera itinulak mo sa panganib ang sarili mong kapatid. Mas masahol ka pa sa hayop. Anong alam mo? Mayaman at makapangyarihan si Boss Long. Praktikal lang ako at matalino. Boss Long, dahil hindi alam ng tangang ito kung sino ang binabangga niya, bigyan niyo na siya ng leksyon. Pagkatapos niyong ayusin ang tangang ito, pwede niyo nang ituloy ang sa inyo ng kapatid ko, hahaha. Zhao Sanjin, dahil masyado kang mayabang. Dudurugin kita ngayon din. Patayin niyo siya. Ah! Naiihi ako. Naihi na yata ako sa salawal. Sugurin niyo siya. Anak ng... Ergauzi, bakit ka umihi sa salawal mo? Naiihi na rin ako. Buwisit, naiihi na rin ako sa salawal ko. Anong itim na mahika ang ginamit ni Sanjin? Ikaw naman ngayon. Hindi ba kayo makapagpigil ng ihi? Mabuti pa pumunta na kayo sa ospital para magpatingin. Hayop ka, anong ginawa mo sa amin? Sinasabi ko sa'yo. Naiihi na rin ako. Bakit kayo natataranta? Siguro masyado kayong maraming ininom na tubig bago lumabas. Excuse me, ito ba ang bahay ni M.A. Zhao Sanjin? Sinong bulag ito? Hindi mo ba nakikitang may ginagawa kami? Bulag ba ang mga mata mo, layas? Ah, ikaw, bakit ka nandito? M.A. Zhao, kumusta? Nagkita ulit tayo.
Wanglong, naghahasik ka na naman ng gulo, kasama ang mga tauhan mo. Ako. Isang hindi pagkakaintindihan lang ito. Hindi pagkakaintindihan, hindi naman mukhang ganoon. Kaibigan ko si In Ezhao. Binabalaan kita kung susubukan mo siyang saktan. Mukhang ayaw mo na talagang mabuhay. Boski. Patawad, hindi ko po kayo nakilala. Hindi ko po alam na kaibigan niyo pala si Zhao. Opo. Sana po mapatawad niyo ako. Palagpasin niyo na po ito ngayon. Wanglong, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ang nangyari ngayon, kailangan mo munang magbigay ng maayos na paliwanag kay In Ezhao. Zhao, kasalanan ko po dahil bulag ako. Nalinlang lang ako ni Li Jin. Dapat akong mamatay. Boss, patawarin niyo na po ako. Patawarin niyo po ako. Hongyu. Alam na ni Kuya na mali siya. Patawarin mo na si Kuya ngayon. Li Jin, lumayas ka. Wala akong kapatid na tulad mo. Lalayas na ako. Sinabi ko bang tumayo ka na? Mabuti ang puso ng ate ko. At hindi ka na niya sisingilin. Pero sinira mo ang bahay namin ngayon. At muntik mo pang gahasain si ate. Paano natin ayusin ito? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay ate. At mangako ka na hindi mo na siya guguluhin kahit kailan. Luluhod ako at mangangako. Nangangako ako. Kung guguluhin ko pa ulit si Hongyu, mamatay sana ako sa pinakamasamang paraan. Zhao, ayos na ba ito? Sige, hindi ko na kayo abalahin pa, Zhao. Aalis na kami. Ezhao, pasensya na sa gulo. Ang Wanglong na iyon ay walang kwentang tao. Nagtrabaho lang siya sa akin dati. Huwag mo na siyang pansinin. Boski, ano po ang sadya niyo dito ngayon? Sa totoo lang, pumunta ako rito para bilhin sana ang mga natitira mong halamang gamot. Iyon lang ba? Iyon lang, may sakit ang anak ko. At walang magawa ang mga doktor. Paharap ng pahirap ang kalagayan niya araw-araw. Bilang isang ina, ako ang pinaka-nag-aalala. Pero kamakailan lang, naaamoy niya ang halamang gamot mo. At gumanda ang pakiramdam niya. Baka mapagaling ng gamot mo ang anak ko. Kaya gusto kong bilhin ang lahat ng gamot mo sa halagang 100,000. Ganoon po pala. Pero konti na lang ang natitira kong gamot. Hindi ito aabot sa 100,000. Ezhao, huwag ka nang mahiya. Pwede ko po bang hilingin kay Ezhao na linisin ang mga gamot at ihatid sa bahay namin? Sige po, ibigay niyo po sa akin ang address niyo. Ihahatid ko po roon bukas kapag handa na. Boski, nandito na po si Zhao. Ezhao, salamat sa pagod sa pagpunta dito. Miski, dinala ko na po ang mga halamang gamot. Malinis na malinis po ito. Tingnan niyo po. Ezhao, tuloy po kayo sa loob. Mengsu, ito si Ezhao. Ang kinuwento ko sa iyo kanina. Siya ang nagtanim nitong napakabangong halamang gamot. Ezhao, maraming salamat po. Napakagaling po talaga ng mga halamang gamot na tanim niyo. Parang napapagaling ng amoy nito ang mga sakit ko. Siya pala yon. Hindi ko akalaing makakatanim siya ng ganito kagandang gamot sa batang edad. Kung ganoon, bakit hindi ko na lang siya tulungan? Miski ako. Ezhao, marunong ka ring manggamot. Kaunti lang po. Hayaan niyo po akong kunin ang pulso niya. Anong sinasabi mo? Ezhao, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang sakit ng anak naming si Mengsu ay isang uri ng leukemia na maski mga eksperto ay sumusuko. Ma, hayaan niyo na pong subukan ni Ezhao. Nakapagpatubo siya ng mga ganitong halamang gamot. Ibig sabihin may kakayahan talaga siya. Subukan na natin. Wala namang mawawala sa kalagayan ko ngayon. Miski, kailangan ko pong gumamit ng acupuncture. Kailangan mong maghanda. Ezhao, babae ang anak kong si Mengsu.
May iba pa bang paraan? Mawalang mali siya sa doktor. Miski kukunin ko muna ang pulso mo para malaman ang tiyak mong kalagayan. Salamat sa inyo, Ms. Hao. Iba talaga ang mga dalaga sa syudad. Napakaganda ng balat niya. Iba ang pakiramdam nito kumpara kay Ate Hongyu. Mas makinis yata ito. Zhao. Masyado ba akong sensitibo? Miski normal lang po yan. Ang katawan ko po ay medyo espesyal. Espesyal nga talaga. Pero ang pakiramdam na ito ay masarap din naman sa pakiramdam. Miski alam ko na kung anong kalagayan mo. Ngayon pakihubad po ang mga damit nyo. Sisimulan ko na ang acupuncture. Zawa. Pati po ba underwear? Miski nangangailangan ng tumpak na pag-target sa mga pressure points ang acupuncture. Lalo na at may leukemia ka. Kailangan ng acupuncture sa maraming bahagi ng katawan mo. Kung may suot kang underwear, makakahadlang ito sa pagtusok ng mga karayom ng tumpak. At kahit na maliit na pagkakamali, ay magdudulot ng malaking epekto. Kaya kailangan mong hubarin lahat. Magtitiwala na lang ako sa iyo, Ms. Hao. Pero, Ms. Hao, pwede bang tumalikod muna kayo? Siyempre naman. Bata pa ang dalagang ito. Pero napakaganda ng hubog ng katawan. Kahit na medyo may edad na si Ms. Hao, gwapo naman siya tignan. At wala ring mali siya ang mga mata niya. Talagang mabuting tao siya. Ms. Hao, masakit po ba ang acupuncture na ito? Huwag kang mag-alala, Miss Kay. Espesyal ang klase ng acupuncture ko. Hindi ito masakit, huwag kang kabahan. Kung ganoon, Ms. Hao, simulan niyo na po ang panggagamot. Miss Kay, huwag na huwag kang gagalaw. Kung hindi magkakamali ako, Pasensya na po, Ms. Hao. Hindi na po ako gagalaw. Ituloy niyo na po. Hindi ko akalaing ang acupuncture niya ay ganito ka-espesyal. Parang napalitan ng saya ang lahat ng sakit ko. natapos din, Miss Kay. Tapos na ang acupuncture. Miski. Nakatulog na pala siya. Dahil tulog na siya, mas madali na ito. Talagang anak mayaman, ang ganda ng balat niya. Parang mamula-mulang perlas. Kahit natapos na ang acupuncture. Para manumbalik ang sigla niya, kailangan pa rin ng masahe ko. Miski mamasahihin ko ang Zusanli point mo. Nakakapagpalakas ito ng tiyan. At nagpapalakas ng immune system. Isa itong mahalagang pressure point para sa kalusugan. Napakabuti nito para manumbalik ang lakas ng dugo mo. Zhao Sanjin o Zhao Sanjin. 35 ka na at hindi ka pa nakakaranas ng babae. Hindi ko maaaring sirain ang aking pagpipigil sa batang dalagang ito. Nalinis na ang sakit sa katawan niya. Bumalik na rin ang halos buo ang lakas niya. Ang kailangan na lang ay magpagaling siya ng kusa. Ano itong ginagawa mo?
Mamamatay ako nito eh. I am Zhao. Anong ginagawa mo? Miss K, huwag kang sumigaw, nasa labas lang ang mama mo. Kapag narinig ka niya at pumasok siya, sira na ang reputasyon ko. Patay. Siguradong inisip ni Miss K na pagsasamantalahan ko siya. Anong klaseng gulo ba ito? Hindi maaari para sa kalinisan ng pangalan ko. Miss K, pakinggan mo ang paliwanag ko. Isang malaking hindi pagkakaintindihan lang ito. Miss K, kung naintindihan mo, kumurap ka lang. At bibitawan kita. Pakiusap, huwag niyo po itong gawin. Pakiusap, huwag niyo po itong gawin. Miss K, pinagbibintangan mo lang ako. Pakinggan mo muna ako. Kakatapos ko lang gamutin ka at paalis na sana ako. Tapos noong natutulog ka, gumalaw ka. At nahila mo ako sa kama. Huwag kang mambintang ng walang kasalanan. Totoo ang sinasabi ko, bakit naman kita lolokohin? Ako mabuting tao ako. Saka, pakiramdaman mo ang katawan mo, hindi ba mas maganda na ang pakiramdam mo? Gagamutin ka ba ng isang masamang tao? Zhao, tama kayo. Pwede niyo po bang bitawan muna ang mga kamay ko? Nasasaktan na po ako. Bibitawan ko na ang mga kamay mo. Pero huwag mo akong pagbibintangan ha. Kung hindi kapag pumasok si Boske, kahit tumalon pa ako sa ilog, hindi ko na malilinis ang pangalan ko. CJ, naniniwala na po ako sa inyo, Zhao. Zhao, pwede po bang bumangon na kayo mula sa ibabaw ko? Nadadaganan niyo po ako. Miss K, kung wala na kayong kailangan, alis na po ako. Zhao. Miss K, may kailangan pa ba kayo? Zhao, wala na po bang lunas ang sakit ko? Mamamatay na po ba ako? Alam ko namang hindi nagagaling ang sakit ko. Pero hindi man lang ako nakaranas na magkanobyo. Wala pa akong naging boyfriend kahit kailan. Pero salamat pa rin po, Dim Zhao. Mabuting tao po kayo. Miss K, sino namang nagsabing mamamatay ka na? Pinagaling na kita. Magaling na ang sakit mo ngayon. Ano po anong sabi nyo? Magaling na ang sakit ko. Pakiramdaman mo ang sarili mo. Parang hindi na masakit ang katawan ko. At nawala na rin yung pagkahilo ko. Wow, totoo ngang magaling na ako. Siyempre, pwede na ring humanap ng boyfriend si Miss K. At maranasan ang tunay na pag-ibig. Salamat po, Dim Zhao. Napakabuti niyo po. Miss K, huwag mo na akong purihin. Kung wala ka na pong kailangan, alis na ako. Menixu, narinig kitang nagsasalita, tapos na ba ang panggagamot? Papasok na si Mama Hama, huwag muna kayong pumasok. Zhao, may asawa na po ba kayo? Miss K, kahit na mas matanda ako nang di hamak sa'yo, hindi pa rin ako nagkakaroon ng nobya. Lalo na ang mag-asawa. Mabuti naman. Hindi pa po kayo kasal at hindi pa nagkakanobya, Dim Zhao. Zhao, gusto niyo po ba ng isang malambing, cute at mayamang girlfriend? Miss K, ano pong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Zhao, hayaan niyo po akong maging girlfriend niyo. Miss K, huwag na kayong magbiro ng ganyan. Mas matanda ako sa iyo ng 8 o 9 na taon. Pwede na nga kitang maging pamangkin, ano ba yan? Mas matanda lang naman kayo sa akin ng kaunti ah. At saka mas gusto kong makipagrelasyon sa mga may edad na lalaki. Mature sila, responsable at kalmado. At maalaga pa. Mas magaling sila kaysa sa mga batang lalaki. Miss K, huwag na po kayong magbiro. May gagawin pa ako. Uwi na po ako. Bawal kang umalis. Kapag umalis ka, isusumbong kita kay Mama na pinagsamantalahan mo ako. Miss K, bakit naman sinusuklian mo ng kasamaan ang tulong ko? Wala akong pakialam, pumayag ka na lang na maging boyfriend ko. Ikaw ang pinakaunang tao na nakakita ng buong katawan ko. Hindi naman pwedeng basta-basta mo na lang akong makita ng ganito. Ano ka ba, ginawa ko lang iyon para gamutin ka? Bakit aping-api kang magpaliwanag? Tingin mo ba hindi ako nararapat sa iyo? Miss K, ako. Hindi naman sa ganun. Masyado lang kasing mabilis. Anong ibig mong sabihin? Kung sa bagay mabait at malambing si Ate Li Hongyu, habang siyang Kingking naman ay nakakaakit.
At itong si Miski na nasa harap ko ay napaka-cute at pilya. May kani-kanyang ganda ang tatlong dalagang ito. Kung mapapangasawa ko lang silang lahat. Napakaswerte ko siguro. Zhao Sanjin, anong iniisip mo dyan? Miski ang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae ay kailangan ng pagkakaintindihan ng dalawang panig. Hindi ito pwedeng madaliin ng ganoon lang. Kailangan mo rin naman akong bigyan ng oras para makapag-isip. Sige, bibigyan kita ng ilang araw para mag-isip-isip. Mapwede na kayong pumasok. Meng Sui, anong pakiramdam mo? Mamagaling na po ako. Magaling na po. Napakagaling po ni Eng Izhao. Totoo ba iyan? Huwag mong lolokohin si Mama, ha? Boss K, kung nag-aalala pa po kayo, pwede niyo pong dalhin si Miski sa ospital para makapag-full check-up. Sigurado po akong mas malusog siya ngayon kaysa dati. Kung ganoon, maraming salamat, Eng Izhao. Kahit papaano mukhang ang maganda na ang kutis ni Meng Sui ngayon. Eng Izhao, mayroong kalahating milyon sa card na ito. Tanggapin niyo po. Ito po ang bayad sa panggagamot kay Meng Sui. Maliit na bagay lang po iyon. Hindi ko na po kailangan ng bayad. Magaling manggamot at hindi mukhang pera. Mature pa at totoong lalaki. Ang gwapo, hindi naman po pwede iyon. Sana po ay tanggapin na ito ni Eng Izhao. Eng Izhao, gumastos na kami ng milyon-milyon para sa sakit niya. Hindi na po kalakihan itong halagang ito. Tanggapin niyo na po. Kung ganoon po, tatanggapin ko na ito. Boss Miski, may gagawin pa po ako sa bahay. Aalis na po ako, maihatid ko lang sa labas si Eng Izhao. Eng Izhao, maraming salamat po ngayon. Kung hindi dahil sa inyo baka. Nagbibiro lang po kayo, Miss K. Kayo po at si Boss K ay parehong mabubuting tao. May magandang kapalit ang pagiging mabuti. Yung bagay na pinapag-isipan ko sa iyo. Kailan mo ba iyon sasagutin? Miss K, hindi pwedeng madaliin ang bagay na ito, hindi mo pa ako lubos na kilala. Masyadong mabilis na maging boyfriend mo ako. Hindi ka ba natatakot na hindi kita panagutan? Relasyon lang naman ito, hindi pa kasal. Eng Izhao, hindi ba masyadong seryoso ang pananaw mo? Siguro nga. Mas malinaw talaga mag-isip ang mga bata. Eng Izhao, may kailangan pa ba akong iwasan o tandaan sa kalagayan ko? Paminsan-minsan titingnan ko ang kalagayan mo sa mga susunod na araw. Miss K, pwede na pong huminto dito. Makipot ang daan sa nayon namin, mahirap dumaan. Anong kinakatakot mo? Akala mo ba kakainin kita? Nagbibiro po kayo, Miss K. Miss K, bababa na po ako rito. Miss K, mag-ingat po kayo sa daan. Bilisan mo. Buti nakauwi ka na may malaking nangyari sa bahay niyo. Alingwang, kumalma kayo. Anong nangyari sa bahay namin? Pinatay daw ni Hongyu si Wang Long ano. Eight. Nakauwi na ako. Ayos ka lang ba? Sanjin, hindi ko. Hindi ko po sinasadya. Ah, Ano bang sinasabi mo, ate? Huwag kang mag-alala, nandito ako. kanina habang nagagamot ako sa lungsod. Bigla na lang siyang sumugod. Ikaw, Huwag. wag mo akong patayin. Sinasabi ko sa'yo, kahit magmakaawa ka pa, kukunin ko ang gusto ko. Walang makakapigil sa akin. Ah, Walang hiyang babae ah. Wala si Zhao Sanjin. Walang ibang tao rito. Walang tao dito ngayon. Huwag kang lalapit kundi tatagain kita, anong gagawin mo.
Gusto mo talaga akong patayin ha? Sige, subukan mo akong pukpukin sa ulo, sige. Sanjin. Bigla siyang pumasok at gusto niya akong gahasain. Ah, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Ang Wang Baolong na ito talaga. Ate, huwag kang matakot. Kahit bumagsak pa ang langit, nandito ako para saluhin ito. Anong saluhin, Sanjin, hindi ba iyan si? Ah, ito si Lu. Kaisa-isang anak si Lu Baolong, paano na yan? Kailangang pagbayaran ng buhay yan. Kung titingnan ko, nararapat lang kay Lu Baolong yan. Pinatay siya ng sariling kalibugan. Tama ba? Ngayon kailangan niyo siyang pagbayaran ng buhay. Mamamatay tao. Hongyu, isa kang malanding babae. Pinatay mo ang anak ko. Kailangang pagbayaran mo ito ng sarili mong buhay. Anak, ako nang bahala. Papatayin ko kayong dalawa. Lumayas kayo rito. Sanjin, huwag mo na akong isipin. Ako ang pumatay sa kanya. Ako ang aako sa kasalanang ito, ayoko nang maging pabigat pa sa iyo. Umalis ka na. Ate, anong sinasabi mo? Sinabi ko na sa'yo, kahit bumagsak pa ang langit, ako ang sasalo. Ang maliit na gulo na ito, ay kaya kong ayusin. Ang maliit na gulo na ito, kaya ko pang ayusin. Aayusin, patay na ang anak ko. Anong kalokohan iyang sinasabi mong aayusin mo? Babalatan ko ng buhay ang babaeng ito. Para ipaghiganti ang anak ko. Papatayin ko siya. Hanggang nandito ako ngayon. Sino man ang susubok na saktan ng ate ko, subukan nyo lang para makita nyo. Zhao Sanjin, huwag ka nang manggulo. Dadating na ang mga pulis maya-maya. Totoo na pumatay ang biyudang sili. Gusto mo pa ba siyang pagtakpan? Gusto mo talaga ng gulo? Nga, Zhao Sanjin, gusto mo bang magpakabayani? Sinasabi ko sa iyo, makukulong at makukulong siya. Li Hongyu, nakakaawa ka man sana. Pero pumatay ka ng tao, batas ang kailangang sundin. Tama, Sanjin. Tama ang mga sinasabi nila. Ang pumatay ng tao ay dapat magbayad ng buhay. Iyan ay ang batas ng mundong ito. Iwi mo muna ako sa bahay natin. Bago pa dumating ang mga pulis. Gusto kong magpaalam sa iyo, huwag kang magsalita ng ganyan. Mga kababayan, ng ate ko ang biktima rito. Napilitan lang siyang lumaban para protektahan ang sarili niya. Hindi niya sinasadyang pumatay. At ang Lu Baolong na ito, binalak niyang gahasain ang ate ko. Tatanungin ko kayo kung nangyari ito sa mga anak ninyong babae, na gusto silang gahasain. Hindi ba sila lalaban? Simula sa pool, wala siyang ginawang mali. At saka hindi pa patay si Lu Baolong. Hindi pa patay si Lu Baolong. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Malamig na ang bangkay niya tapos sasabihin mong hindi pa siya patay. Sinabi kong hindi siya patay, hindi siya patay. Tito Lu, kapag nagtagal pa ito, kahit si kamatayan, hindi na siya maililigtas. Kahit sino pa ang pumunta, hindi na siya maililigtas. Kaya ba talagang buhay ni Zhao Sanjin ang anak ko? Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kapag naibalik mo sa buhay ang anak ko, kakalimutan na natin ang lahat ng hidwaan natin dati. Pero kung hindi mo siya maililigtas, Pagbabayaran ninyong dalawa ang lahat ng kasalanan nyo. Papatayin ko kayong dalawa. Sanjin, patay na siya, paano pa siya mabubuhay ulit? Patawarin mo sana ako. ate, huwag kang mag-alala. Kahit na dapat nang mamatay si Lu Baolong, hindi pa ito ang tamang oras. Huwag ka nang mabahala. May ipapakita akong maganda sa inyo mamaya. Baolong, bakit hindi ka pa gumigising? Baolong, ano pang hinihintay mo? Gumising ka na. Diyos ko, gising ka na. Sa wakas, gising ka na.
Alam mo bang muntik na tayong mawala ng tagapagmana? Bakit kayo nandito, Aray? Parang may humampas sa akin ng palakol kanina. Siya yon. Tinaga ako ng palakol ni Li Hongyu. Hulihin niyo siya at ipaghiganti niyo ako. Mga kasama ang biyudang si Li Hongyu. Hindi ko siya palalampasin. Sinabi mo kanina na kapag binuhay ko ang anak mo, kakalimutan na natin ang lahat ng hidwaan natin. Bakit ngayon gusto mong bawiin sa harap ng lahat? Babawiin ko kung gusto ko, anong magagawa mo. Dago, pinapayuhan kitang huwag mo akong sagarin. Kung hindi ko maipapangako. Kung ano ang magagawa kong masama sa inyo. Zhao Sanjin. Alam mo ba kung sino ka? At nananakot ka pa. Hindi hamak na mas magaling ako sa'yo. Hindi mo talaga alam kung sino ang kinakalaban mo. Mga kasama, tapusin niyo ang lalaking iyan. Nakakakita na ako tagos sa mga bagay. Nag-evolve na ako. Mga peking record ng pondo para sa mahihirap. Pagpapalinis ng ilog. Mga dokumento ng pautang ng buong nayon. Hindi ba ito ang bahay ni na Kuya Dahay? Kaya pala hindi aksidente ang sunog sa bahay nila. Sinadya pala ni Nalu Baolong na sunugin ito. Namatay si Kuya Dahay at nabulag si ate sa usok. At naging tanga ako dahil sa pagkakabagsak sa akin. Ang lahat ng ito ay kagagawa ng pamilya niyo. Itong si Lu Dagu simula nang maging kapitan. Hindi lang siya walang ginawa para sa mga tao. Nakipagsabuatan pa kay Gao Ming para nakawin ang pera natin. At nandamay pa ng mga inosenteng tao. Nawala na kayo ng kaluluwa. Dapat kayong mamatay, Dagu. Hindi ba kayo natatakot ni Gao Ming na makulong? Anong sinasabi mo, hindi kita maintindihan? Siguro maiintindihan mo ang mga nasa loob ng bag na ito. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na saktan ang ate ko, sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan. Maghintay lang kayo. Sisiguraduhin kong kayong lahat na magkakasabwat ay mapaparusahan ng batas. Ano pang hinihintay nyo? Hulihin nyo siya, tumahimik ka. Sanjin, ate. Anong problema? Pangatlong beses mo na akong iniligtas. Hindi ko na alam kung paano ka babayaran. Ate, pamilya tayo. Huwag mo nang isipin yan. Pamilya. Sige na, ang dumi-dumi ko na. Maliligo muna ako. Dahil pamilya tayo, hihintayin kita sa kwarto, ha? Nagsalita na si ate, bakit ka pa natotorpe? Ano bang ibig sabihin ni ate sa sinabi niya? Pinapahintay niya ako rito. At naliligo pa siya. Masyado lang ba akong nag-iisip, hindi? Baka totoo ang ibig sabihin ng mga tingin niya. Ate, bakit ka nandito? Huwag kang magsalita. Sanjin, napag-isip-isip ko na. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang sasamahan ko. Ilang beses mo na akong iniligtas. Itinaya mo ang buhay mo para protektahan ako. Ang puso kong ito, matagal na sanang napasa iyo. Dahil dito, mula ngayon ako ay... Magiging iyo lamang. Sanjin, aalis ka na ba? Sanjin, aalis ka na. Sanjin, alam mo ba kung anong masarap? Dito. Ate, kung gagawin natin ito, hindi ba masyadong mabilis? Kakamatay lang ni Kuya. Ibinigay ko na ang buong buhay ko sa iyo. Sanjin, gaano katagal mo pa ba ako paghihintayin? Hindi na ako makapaghintay. Sanjin, dahan-dahan lang. Matagal na akong hindi nakakaranas nito.
Sanjin, tutulungan kitang maghubad. Zhao Sanjin, Kuya Sanjin. Nandyan ka ba? Naku, si King King. Bakit siya nandito? Ate, titignan ko muna kung anong kailangan niya. Paano naman ako kung aalis ka na? Mangako ka sa akin. Nababalik ka mamayang gabi. Ihintayin kita sa kwarto, ha? Ate, nangangako ako. Babalik ako mamayang gabi. Kuya Sanjin, sumakay ka na. Mahuhuli na tayo. Ako na ang magmamaneho. Bakit hindi ka ba naniniwala sa akin, sumakay ka na? Sinasabi ko sa iyo magaling na akong magmaneho. Bago. Tingin ko dapat makinig ka sa pamilya mo at bumalik na sa syudad. Anong bumalik sa syudad? Ayokong bumalik doon para kontrolin nila ang buong buhay ko. At saka gusto ko rito sa nayon natin. Sariwa ang hangin at tahimik ang buhay. Kung pipilitin mo pa ako, magagalit na ako sa iyo. Sige na, hindi na kita pipilitin, Kuya Sanjin. Tumawag ka ba ng pulis? Tumawag ba o hindi? King, dahan-dahan lang, mag-ingat ka. King, dahan-dahan lang, mag-ingat ka. Masyado pa bang mabilis? Kumapit ka ng mabuti, bibilisan ko. King, ihinto mo ang sasakyan. Ihinto mo na agad. Kuya Sanjin, huwag malikot ang mga kamay mo. Kaya ko itong kontrolin. Naku po. Kasalanan mo ito dahil ang higpit ng yakap mo at ang likot ng kamay mo. Nagpapanggap ka lang na disente. Hindi ko tuloy napansin yung malaking lubak. Nasira na ang sasakyan, anong gagawin natin, King? Siguro nasira ang kawad ng baterya. Susubukan kong ayusin. Kuya Sanjin, marunong ka palang mag-ayos ng motor. Naman lahat kaya kong gawin. Talaga. Kung ganoon, ayusin mo rin ako. Anong kalokohan iyang sinasabi mo? Ilang beses mo akong nabunggo kanina. Sumakit tuloy ang balakang ko. Hindi ba dapat masahihin mo ako? Anong nabunggo? Wala naman akong ginagawa. Huwag mo akong sisihin. Walang ginagawa. Bakit ka namumula? Umamin ka na. Sinasadya mo ba iyon? King, naayos ko na ang kawad. Ayos na ang motor. Kuya Sanjin, Sinasadya mo ba talaga o hindi, huwag kang magsinungaling? Dahil yon sa malubak na kalsada. noong una sa dibdib. Ngayon naman sa balakang. Kuya Sanjin, sabihin mo nga kung wala ka talagang nararamdaman sa akin. Ayos na. Tanghali na. Kailangan na nating umalis. Sige, maya-maya papayag na ako. Kay Gao Hongzi. Siya ang direktor ng pabrika ng tubig sa bayan. Matagumpay sa buhay. Mayaman at makapangyarihan. Pareho lang sila ng tatay niya. Pareho silang walang kwenta. Kailangan mong mag-ingat. King, ang Gao Hongs na ito ay hindi mabuting tao. Mag-ingat ka sa kanya. Kuya Sanjin, sa pagkakaalam ko, hindi mo naman kilala si Gao Hongs, hindi ba? Bakit mo siya sinisiraan ng patalikod? Nagsiselos ka ba, hindi ba? Hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo. At wala pa akong sapat na patunay. Sabihin mo na, nag-aatubili ka pa. Nagsiselos ka lang yata eh. Kuya Sanjin, ang manhid-manhid mo. Hindi mo ba pwedeng sabihin na gusto mo ako? Narinig ko lang din sa iba. Zhao Sanjin, matanda ka na. Pwede bang huwag ka nang mahiya? Mamaya papayag na akong magpakasal kay Gao Hongs. Magiging asawa na niya ako. Magiging asawa niya. King, huwag kang magpadalos-dalos. Basta hindi kayo bagay. Maniwala ka sa akin. Magpapaliwanag ako sa iyo sa susunod. Paano mo nalaman na hindi kami bagay? Sino ba ang babagay sa akin? Kahit sino pwede, huwag lang siya. Hindi kayo bagay ni Gao Hongs. Tama. Zhao Sanjin, ang manhid mo talaga. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, sumakay ka na. Huwag kang maging hadlang sa pagiging asawa ko ng direktor. Ang yabang pa ng lalaking ito.
Ano pang tinutunganga mo dyan? Yumakap ka na sa akin. Natatakot ka ba na kakainin kita? Hindi ko inakalang ang bewang niya ay mas maganda kaysa kay ate. Kuya Sanjin, binabalaan kita. Huwag malikot ang mga kamay mo. Gusto mo bang bumaba ako? Lalakarin ko na lang. Kuya Sanjin, anong problema nitong si Gao Hongs? Wala man lang pakialam sa oras. Mabuti pang hindi na siya pumunta. CJ, sinasabi ko sa'yo, ang taong walang pakialam sa oras. Siguradong may problema iyan. Mabuti pa umalis na tayo ngayon. Kuya Sanjin, bakit ba nagmamadali kang paalisin ako? Natatakot ka ba na may kumuha sa akin? Natatakot lang akong maloko ka. Kuya Sanjin, totoo nga kung nagsiselos ka talaga. 你要是真吃素， Makikinig ako sa iyo ngayon din. Anong tingin mo rito? Siguradong naturuan siya ng masama ng mga alay sa nayon. Masyado naman ito, ikaw ba siyang kingking? Sino ka? Gao Hongs, Direktor ng Bureau of Water ng bayan. Maganda ang katawan, mahahaba ang binti. Balita ko isa kang guro. Ayos ito, haha. Kalahating oras ka nang huli. Ang kapal pa ng mukha mong husgahan ako. Isang hamak na probinsyana. Na pumunta ka rito para makipag-date sa akin. Isang malaking swerte na iyon para sa iyo. Saka alam ko na ang dapat mangyari. At saka sasabihin ko na ng diretsyo. Kapag nagpakasal tayo, mananatili ka sa bahay at mag-aalaga ng mga anak. At pagsisilbihan mo ako ng maayos. Naintindihan mo ba? Mag-resign ka na sa pagtuturo sa nayon. Nakakahiya yon. Hoy! Mayroon pa akong ibang babae sa labas. Magbulag-bulagan ka na lang. At iwasan mo na ang mga walang kwentang tao sa paligid mo. Pwede ba huwag mo akong lokohin? Umuwi ka na lang at mag-asawa ng yaya. O kaya bumili ka ng manika na i-display mo sa bahay. Ganyan ba ang hinahanap mo? Papatayin kita. Sige nga, subukan mo akong patayin. Kuya Sanjin, ang gwapo mo. Boslong, inaalay ko ang inuming ito sa inyo. Kung may kailangan kayo sa akin, sabihin nyo lang. CJ. Tayo na, kaibigan mo lang ngayon. Upo kayo, upo. Hello. May nagbuhos sa akin ng tubig. Magpadala kayo ng mga tao rito para tapusin siya. Boslong. May gulo yata sa labas. Kailangan ko itong asikasuhin. Sandali lang, ayusin ko ito. Gao Ming. Ang anak kong si Baolong ay walang silbi habang nasa tabi ko. Kailangan niya ng konting aksyon. Isama mo na siya sa mga tauhan mo. Baolong, makinig kang mabuti sa sasabihin niya. Huwag kayong mag-alala pa. Tito Gao. Ako si Lu Baolong. Wala akong ibang alam. Pero pagdating sa labanan, wala akong inurungan. Walang pwedeng kumalaban sa akin. Ipaubayan niyo na ito sa akin, halina kayo. Mga kasama tayo na. Zhao Sanjin. Lumuhod ka ngayon din. At dilaan mo ang tubig na ito hanggang matuyo. At kapag dumating ang papa ko, tapos ka na. Gao Hongs, binabalaan kita. May batas na sinusunod ang lipunan natin. Ang papa kong si Gao Ming ang batas dito. Ang yabang mo. Aba, Zhao Sanjin. Ikaw na namang tanga ka. Kilala mo siya. Magkakasabwat pala kayo. Kumpleto na ang tropa nyo ah. Sa harapan ko talagang may gana ka pang magyabang. Patapusin nyo siya, pati ang malanding babaeng iyan. Paluhurin nyo siya sa harap ko. Hulihin nyo sila. Huwag kayong lalapit. Tatawag ako ng pulis. Pulis, akala mo ba bibigyan pa kita ng pagkakataon?
Sugod. Aba Zhao Sanjin, ang tapang mo. Kung matalino kaluluhod ka kay Boss Gao. Walang makakaalis dito. Hayop kayo. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa pamilya nyo. Susubukan mo pang lumaban. Akala mo ba kaya mo kaming lahat? Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng pintong ito, Nga Zhao. Sino ka ba? At anong karapatan mong bantaan? Si Im Zhao. Sino ka ba para mangialam dito? Walang hiyang babae. Ako ang anak ni Gao Ming, mukhang ayaw mo na atang mabuhay. Ilabas mo na lahat ng kayabangang meron ka. Sino na naman ang nagpainit ng ulo mo? Bosky. Gao Ming, anong nangyayari rito? Boss. Bosky, nandito ka pala. Ang laking gulo nito. Hindi lang po ito pagkakaintindihan. Hindi lang pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Anong klaseng gulo ba at napalibutan niyo si Im Zhao? Boss. Anong nangyayari? Boss Lu, matagal na kaming sumusunod sa inyo. Tinatakot niyo ba siya? Mga walang hiya. Kuya Zhao. Hindi na ako makakapagtimpi. Kinalaban ng mga taong ito ang hindi dapat kalabanin. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Im Zhao, ano pong gusto niyong gawin? Hindi nyo na kailangang humingi ng tawad. Pero itong utang nila, hindi pwedeng palagpasin. Kasalanan. Anong utang nila sa inyo? Sina Gao Ming at ang anak niya. Pati si Lu Daguo at ang anak niya ay nagsabuatan. Para nakawin ang pondo para sa mahihirap. Akala nyo ba perpekto ang ginawa nyo? Tapos, nang malaman ang plano nyo, sinunog nyo ang bahay para pumatay at magtakip ng kasalanan. Kayong mga hayop kayo. Ipapakulong ko kayo. Walang patawad ang langit sa inyo. Wala kang ebidensya sa panununog na sinasabi mo. Nagsisinungaling ka. Zhao Sanjin, isa ka lang namang tanga. Huwag kang magbintang. Wala kang ebidensya. Lu Daguo, nasa loob ng bag mo ang ebidensya. Nandito ang mga dokumento at litrato. Matibay ang ebidensya. Paano kayo magpapaliwanag ngayon? Pagnanakaw ng pondo sa kalamidad, paglustay ng pondo para sa mahihirap, pagpatay, at panununog ng bahay. Wala na kayong natitirang konsensya. Tumawag kayo ng pulis bilis. Mamatay kayo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Patawarin niyo po ako. Bosky. Inutusan lang po ako. Si Gao Ming talaga ang utak nito. Pati yung pabrika nila ng tubig. Ipinatayo iyon gamit ang ninakaw na pera. Iyon ang totoo. Bosky, nagsisinungaling si Lu Daguo. Bosky, pinagbibintangan niya lang ako. Si Lu Daguo ang totoong may pakana ng lahat. Ginamit niya ang kapangyarihan niya bilang kapitan. Pinahirapan niya ang mga tao. Ang anak niyang si Lu Baolong ay naghari-harian sa nayon. Sila rin ang nagnakaw ng pondo para sa mahihirap. At ikaw ang sumunog sa bahay ni Zhang Dahai. Wala akong kinalaman doon. Buhay ang kapalit sa pagpatay. Nandito na ang mga pulis. Sa pulis na kayo magpaliwanag. Anong nangyayari rito, mga opisyal? Ang mga taong ito ay nagnakaw ng pondo. At pumatay at nanunog. Nandito po lahat ng ebidensya. Imbestigahan niyo itong mabuti. Huwag niyo po akong isama, inosente po ako. Hindi po ako yan. Patawarin niyo na po ako. Maawa po kayo. Sumama kayo sa presinto. Hindi po ako yan. Patawarin niyo po ako. Bilis. Zhao, ngayong tapos na ang gulo. Pwede ba tayong kumain sa labas? Kanina pa kayo hinahanap ni Mengsu. Naghihintay siya sa loob ng kotse. Zhao Sanjin, pansin ko ang swerte mo yata ngayon.
Pakiramdam ko may iba ka pang mga babae. King, pasyente ko lang si Meng Xu. Meng Sui ang tawag mo sa kanya masyadong malambing. Boske, huwag na po tayong kumain sa labas. May gagawin pa po ako ngayon. Hindi na po ako sasama. Anyways, how? Hindi ba nangako kayo na susuriin niyo ako ngayon? Bakit hindi po kayo pumunta? Bakit may nagawa ba akong mali? 发生什么事儿？ Siya. Ba ang girlfriend mo? Ganon ba, Miss K? Ako ang girlfriend ni Sanjin. Hindi ba, Kuya Sanjin? King, huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang girlfriend ni Aim is how? Wala pa naman kayong asawa. May pag-asa pa ako. Aim is how, papayag ka ba sa akin? Ikaw na bata ka. Nilalabanan mo ba ako, sinasabi ko sa iyo? Kahit anong sabihin mo, ako pa rin ang gusto niya. Dahil maganda ang katawan ko. Hindi kailangan ni Kuya Sanjin yan. Ako na tanga, hindi ko na sila mapantayan. At saka gusto ng mga lalaki ang mga bata at magaganda. Matanda ka na, anong ipanglalaban mo sa akin? Sinasabi mo bang matanda na ako? Pakinggan mo ito. Sige na, tama na. Tumigil na kayong dalawa sa pag-aaway. Bitawan niyo ako. Sanjin, ayos ka lang ba? Sanjin, ayos ka lang ba? Sabi ng mga taga-nayo, nagkasagupaan daw kayo ni Nagaoming. Nakipag-away raw kayo. Tinakot mo ako. Sanjin, anong nangyayari rito? Ate, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, magpapaliwanag ako. Wala akong pakialam. Ako ang papakasal sa iyo.